Sa totoo lang, with all due respect, dito kay dating Presidenteng Marcos, ng tatay ni Bongbong Marcos, makikita natin merong semblance, no? May hibo ng pagiging tawag ito na nangyayari ngayon sa KOJC. May ganung hibo dahil kasi merong mga programa si Marcos noong araw, yung tinatawag na agro-industrial development program, no, 11-point development program, kung saan ito ay dapat na patungo sa pag-unlad ng ating bansa. Bagaman ito ay sa ilalim ng martial law, no? Makikita natin dito merong programa pero napaka-frustrating yung nangyayari ngayon, no, sa panahon pa nitong Bongbong Marcos Jr., no, kung saan hindi niya nagamit o hindi niya na-replicate, no, yung programa na dapat ituloy dapat ituloy niya. Siya ay nagpatuloy, si Bongbong Marcos ngayon ay nagpatuloy doon sa isang programa na kontrolado ng mga dayuhan kung saan, tsaka mga oligarko, kung saan ito yung dahilan kung bakit si Marcos Sr. ay ginurbor noong panahon ng 1986. At very unfortunately, very unfortunately, ay bahagi ako dyan bilang bilang member ng Kilusang Mayo o bilang officer ng Kilusang Mayo 1. Na sa mahabang panahon, inorganisa namin ang mga manggagawa para labanan ang pang-api, no, noong panahon ni Marcos Sr. Pero mas matindi ngayon sapagkat noong 1986 nung nawala si Marcos, no, noong yung mga dilawan ay naghari noong 1986 hanggang sa kasalukuyan, si Marcos Jr. ang siya nagpapatuloy ng isang bulok na sistema ng lipunan kung saan ang mga manggagawa, ang mamamayang Pilipino ay gustong pahirapan at gustong patayin, no, ng sistemang oligarko na nagpapahirap sa buong bansa. Brother, nabanggit mo kanina, no, na may semblance ang ginagawa ng yung anak ng diktador, si Marcos Jr. Ano yung nakikita ninyong direksyon ngayon o kahihinatnan ng ating bayan sa patuloy na violations ng ginagawa ng kasalukuyang administrasyon? Magpapatuloy pa rin yan. Hanggat mayroong katulad ng SMNI, KOJC organization, at hanggat ang mga mamamayan ay lumalaban sa ganitong klaseng sistema, magpapatuloy pa rin ang harassment. Basically, no, para sa akin, sa tingin ko, no, yung ginagawa dito sa KOJC workers, kingdom workers, no, ay nangyayari yan sa kabuuan ng mga manggagawa sa bansa. Since 1986, no, in fact, since time immemorial, not to mention itong mga beyond ng panahon ni Marcos, no, at doon sa pool nung dumating yung mga Amerikano dito noong 1898, no, kung saan talagang pinagkarian ng Amerikano yung ating bayan, yung ating bansa. So, magpapatuloy ito dahil kasi yung sistema nandiyan no? At masakit pa nito kasamang Troy o Brother Troy, no? Yung mga tao o mga mamamayan parang naniniwala pa sa isang ilusyon na eleksyon, no? Katulad ng bawa niyan noong 2022, no, ginugurbor si Bongbong Marcos ng iba't ibang mga tawag ito, mainstream media. Basically, sino ang nagtanggol sa kanya? SMNI. No? Siya ang Pastor Kibuloy ang siyang nagtaas ng bandila na para manalo si Bongbong Marcos. Pero anong ginawa nila ngayon? Nasaan ngayon ang mga mainstream media? Di ba na kay Marcos lahat yan, kay Bongbong Marcos? Nasaan nga yung SMNI? Ginugurbor nila. In other words, yung isang oligarchic, despotic, fascist regime sa pamumuno ng US Marcos dictatorship or regime, no, ay talagang hindi mananatiling
patuloy naman ang natili yan. Hanggat ang mga mamamayan ay tahimik, walang kibo, subservient, no, doon sa mga nangyayari. So I think panahon na. 38 years na kasamang Troy. Siguro hindi ka pa pinapanganak noon. Totoo. No? Talagang tuloy-tuloy ang paggugurgur, no, doon sa mga mamamayang Pilipino, sa karapatan ng mga manggagawa. Reflective ito dito sa nangyayari sa mga manggagawa dito sa KOJC. Cartel ang mga manggagawa. Ayaw nila ng isang tunay na kooperatiba ng mga manggagawa na maghahari sa lipunan. Katulad ng tatawag ng ibang mga akademisya ng egalitarian society, kung saan walang corruption, no, everything has been equally shared, no, in profit ng ating bansa, no, equitably shared, no, sa mga mamamayan. At diyan ang nangyayari diyan. At kaya bilib ako at saludo ko sa KOJC. They're reflective, no, yung tunay na lipunan diyan sa loob ng KOJC na compound. Kaya yung ginugurgur at gugurgurin pa ng kasalukuyang sistemang oligarko na despotiko at pasista. Talagang ano siya, Sir Nick, no? Brother Nick, na yung Pangulo natin ngayon, yung bangag na Pangulo, ay talagang walang utang na loob. Kasi mismo yung tumulong sa kanya nung panahon ng eleksyon ay ginugurgur niya ngayon. How much more na lang kaya yung gagawin pa nilang pang-aabuso sa mga payak na mamamayan na wala namang kalaban-laban sa kanilang ginagawa? Totoo ka, Brother Troy, no? As a matter of fact, bahagi ng pagpapatuloy ng repression, no, oppression ng isang fascist despotic regime, US Marcos regime, no, hindi lang ito ang aabutin ng mga manggagawa sa kabuuan sa mga manggagawang Pilipino, in particular dito sa KOJC, no. Yung itong nakakatakot ngayon, nakaambang gera, kung saan hindi ating gera ito. Binanggit mo ang pagiging bangag na pamunuan. Nawala sa katunuan ngayon ang ating liderato. Dahil kasi pinapahamak tayo, no, ng kasalukuyang bangag na sabi mga bangag na liderato, no, sa pinapahamak tayo, dinadala tayo sa bangin, hindi lang sa talagang sa impyerno tayo rin ito. Magpapatuloy ito. Kasi doon sa sistema na umiiral na hindi natin nilalabanan sa pulpa noong 1986, sa paghahari ng mga dilawan. Na ngayon, hanggang ngayon, ang mga dilawan ang siyang kumukontrol at naghahari sa ating lipunan. Ang expression niya, o manifestation niya kasamang Brother Troy, no, mismo yung executive, legislative, tsaka judicial branch ng ating lipunan. Halimbawa, sa judicial na lang, huwag na natin banggitin pa executive tsaka itong legislative, no? Ito sa judiciary na lang. Tingnan mo, binabastos mismo ng kasalukuyan ng organisasyon ng PNP, binabastos ang desisyon ng judiciary na walang magawa ang judiciary, and even to the extent itong parang taong tuod na Commission on Human Rights na body wala, no? Sinesweldohan natin sila, tayo ang nagbabayad ng mga utang na hindi natin pinakikinabangan, na umabot na ngayon sa yata sa magkano? 15 trillion pesos, kung di ako nagkakamali, sa loob ng 38 years na wala tayong pakinabang, walang pakinabang ang mga mamamayan na nakikinabang lang ay yung mga naghahari dito sa bayan. Naghaharing uri, mga politiko na walang konsensya, no? Yung mga mambabatas na talagang nagnanakaw pa ng ating pera, lumulos tayo ng ating pera. Imagine, ito nga lang doon sa usapin ng flood issues, 1.4 billion ayon mismo dito kay Jaime Marcos, no? 1.4 billion. Samantalang humihingi lang ng takarampot na benepisyo ang mga senior citizen, ang mga manggagawa, no? Na karagdagang sweldo
karagdagang sahod o benepisyo ng mga senior citizen, wala hanggang ngayon. Sa halip na yung pera na yan ay mapunta sa libreng ospital, libreng edukasyon, at sa lahat ng mga kabahay, etc. Sila lang ang nakikinabang. Samantalang tayo ang nagbabayad ng kanilang utang. At ito pa, no, ang ginagawa nila rito sa KOJC, kung saan ayaw nila talagang magkaroon ng isang lipunan na ini-espouse, at ina-advocate ng KOJC. Yun nga, Brother Nick, no, kaduda-duda kung ano talaga yung magiging direksyon ng ating bansa sa ilalim ng isang administrasyon na ang Pangulo ay hindi tayo nakakasiguro kung ano ang nasa kanyang isipan. Kasi kung titingnan mo, hanggang ngayon, yung presyo ng bigas ay nananatili pa ring mataas despite na sa ipinatupad nila na taripa sa mga nakaraang buwan. At pati nga yung PhilHealth ngayon ay yung pondo ng PhilHealth ay kanilang nililipat sa ibang it is being repurposed. Bakit ganun? Bakit ganun ang kanilang pinagagawa? Sa tingin mo, Brother Nick, ano kaya ang magiging future ng bansa natin kapag magpapatuloy pa ang ganito? Wala na. Alam mo, Brother Troy, hindi ako nagtataka, hindi ako nagugulat na ganito ang nangyayari sa atin ngayon. At titindi pa ito. Bakit? Dahil kasi mismo nung panahon ng 1986, kung saan na nawala si Marcos, itong si Cory Aquino, by way of letter of intent, na para ika nga makautang sa IMF World Bank, at para masustain yung kanyang despotic regime, kung saan niloko ang mga mamamayang Pilipino. Noong bilang spokesman ng Kilusang Mayo 1, na namin to, minout out na ito, binulgar na namin ito na walang mangyayari. At nakalulungkot pag ganito, Brother Arman, yung organisasyon kung saan ako'y nakasama, at ito na, particular na sakto, itong tinatawag na CPP, NPA, NDF, noon, sinisigaw nila, ibagsak ang imperialismo, ibagsak ang feudalismo, burukota kapitalismo. Pero nung wala na si Marcos, ito ngayon ang ekspresyon at manifestation ng isang matinding imperialismo, feudalismo, at burokrata kapitalismo na kontrolado ng mga dayuhan. Ang ibig sabihin, pinairis lang si Marcos para palitan ng ganitong klaseng oligarchic system of economy and political and social structure, para talagang gurgurin tuloy-tuluyan ang mga Pilipino. Wala sa agenda ng Amerika since time immemorial, since 1898, wala sa agenda ng Amerika at anumang mga dayuhan dito sa ating bansa ang maging maunlad ang Pilipinas. Kaya ginurbor si Marcos, isa sa mga dahilan, ay dahil dito sa agro-industrial program niya na talagang that will gear towards national industrialization. Pero sinagdaan yan. Imbis na ipagpatuloy niya ni Cory, anong ginawa? Nakipagpututang dila, I'm sorry for the word, sa mga dayuhan. At hanggang ngayon, kontrolado ta ng dayuhan. At ginagamit nila ang eleksyon para maging lehitimo ang pangduburbur nila at ang kanilang pagnanakaw sa gobyerno sa pamamagitan ng eleksyon. Kaya very frustrating, Troy, na ilang eleksyon na tayo dumaan, at ayaw nila, at talagang sinagkaan nila. Ngayon, panahon ni President Digong, kung saan yung nationalist and patriotic sentiment ni Presidente Duterte, sinaggaan pa nila. Talagang tuluyan nilang gustong gurgurin si Duterte hanggang ngayon. Bakit? Of all the presidents we had, siya lang ang merong nationalist and patriotic sentiment, para baguhin ang ating sistema. Pero hanggang ngayon ay ginugurgur. Kaya ganyan din ang gagawin diyan sa kanyang anak na si
PP Sara, si Inday Sara. Kaya dapat tayo mga Pilipino, no, itong 38 years ng oligarchic system na alam naman natin na ito ay hindi nagdulot ng magandang kabuhayan sa mga Pilipino, bagkus ito pa ang lulubog sa atin sa kumunoy ng kahirapan hanggang sa mga susunod na henerasyon kung hindi tayo kikilos. At kung hindi kikilos, no, na tayo, hindi ayaw natin ng gera, ayaw natin ng armed struggle. No? Pero yung the right to assert our constitutional right for the redress of grievances, dapat i-assert natin yan. Imagine, tignan mo, nagkaroon tayo ng pagbabago noong 1986. No? Bagaman may mga armed struggle, pero sino ang nanaig noon? Di ba ang kapangyarihan ng mga mamamayan na tinatawag na people power? Okay? Sumakay na lang yung iba't ibang mga grupo, no, sa people power ng mga mamamayan. So, hindi malayo na mangyari ulit yan, yung people power na yan. Kaya ako nananawagan ako dito sa mga patriotiko at nationalist na mga AFP men and women in uniform, na kayo lamang ang makakapagtanggol, no, sa mga mamamayang Pilipino sa kanilang karapatan upang igiit ang kanilang kagustuhan at ang karapatan para sa tunay na pagbabago at para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Sir Nick, Brother Nick, nabanggit nyo nga po, no, na